Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 466, muling pagkabuhay ng Yunhai sect. Ina, aalis po ako saglit. Sabi ni Linfang na ayaw istorbohin si Linhai, ngumiti si Yu Minghi at tumanggo bilang tugon. Sa Imperial City, alam na ng lahat na anak niya si Linfang, kaya malabong may aatake kay Linfang. Ang kanyang mga kaaway ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago subukan ng anumang bagay. Bukod pa rito, pambihira rin ang personal na lakas ni Linfang kaya hindi masyadong nag-aalala si Yu Minghi sa kaligtasan ni Linfang. Ang kalaliman ng Lovesick Forest ay isang restricted area, walang sino man ang nakapasok sa lugar na iyon nang walang pahintulot, ngunit malayang makapasok si Linfang. Umalis sina Linfang at Mengqing sa Lovesick Forest at nagtungo sa Celestial Academy. Nang makita ng mga estudyante ng akademya sina Linfang at Mengqing, lahat sila ay tumingin sa kanila ng may magalang na tingin, sinamba sila ng mga estudyante. Sa pambansang kompetisyon, nakita ng lahat kung gaano kalakas si Linfang, kabilang ang malaking bilang ng mga tao mula sa akademya, at maging ang mga hindi nakasaksi nito ng sarili nilang mga mata, ay narinig ang tungkol sa nangyari. Tulad ng inaasahan, sila ay nakatalagang soulmates. Naisip ng maraming tao nang makita nila sina Linfang at Mengqing. Si Linfang ay mukhang matikas at kahanga-hanga, si Mengqing ay mukhang dalisay at banal tulad ng isang celestial na nilalang, sila ay isang perpektong tugma, tulad ng isang string ng perlas at jade. Napahinto lahat ang mga estudyante ng Celestial Academy sa kanilang ginagawa nang mapansin nila sina Mengqing at Linfang, nagsimula silang sumunod sa kanila, na nagpangiti ng pilit kay Linfang, hindi siya sanay na sinasamba siya ng mga tao. Pumunta siya sa quarter ng mga estudyante ng militar at nakasalubong niya sina Mr. Chi at Mr. Go. Naroon din sina Lan Zhao, Jing Yun at Yi Zhu nang dumating si Linfang. Tsaka nakipagkaibigan na sila sa dalawang kakaibang matandang lalaki. Ang ikinabahala ni Linfang ay ang dalawang matandang lalaki ay nagpapahinga at naglalaro ng chess, sina Jing Yun at Yi Zhu ay naghahanda ng tsaa para sa kanila at si Lan Zhao ay nasa tabi ng mga matatandang lalaki na nanunood sa kanila na naglalaro na may sumasamba na tingin. Nagulat si Linfang na hindi nakapagsalita. Mr. Wu, ako ay matalino at mabilis mag-aral, pakiusap turuan ako ng alchemy. Sabi ni Lan Zhao sa matanda, ngunit hindi siya pinansin ni Mr. Wu at nagpatuloy sa paglalaro ng chess. Mr. Wu, Mr. Chi, alam mo talaga kung paano mag-enjoy sa buhay. Sabi ni Linfang habang nakangiti at naglalakad papunta sa matatandang lalaki. Kayo at ang iyong Diyosa ay nakapagpahinga at magkaroon ng isang tahimik at walang malasakit na pamumuhay, bakit hindi mo payagan ang dalawang matandang ito na magpahinga ng ilang sandali? Sabi ni Mr. Chi habang tumatawa ng buong puso. Ibang-iba ang itsura ni Linfang kaysa sa nakaraan. Nang magpasya silang sundan si Linfang, mahina pa rin siya at nasa kabataan pa rin siya. Ngunit, nakita na nila ang mga labanan sa Xiangjiang Lake. Alam ng dalawang matandang lalaki na nalampasan na ni Linfang ang kanilang kapangyarihan. At saka, nalampasan niya ang mga ito sa maikling panahon na ang dalawang matandang lalaki ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, ito ay parang panaginip. Akala nila noong una ay malalampasan sila ni Linfang pagkatapos ng ilang taon ngunit sa katunayan, kailangan niya ng wala pang isang taon at mas malakas na siya kaysa sa kanila. Madali niyang mapatay ang mga cultivator ng ikatlo at ikaapat na layer ng Zuan Qi na parang mga insekto. Hindi banggitin na ang background ni Linfang ay hindi rin kapani-paniwala. Haha, tumawa si Mr. Wu at pagkatapos ay sinabi habang nakatingin kay Linfang. Huwag makinig kay Mr. Chi. Kung may kailangan ka, mag-order ka lang. Nagulat si Linfang ngunit mabilis siyang bumalik sa normal muli. Si Mr. Wu ay napakabait, siya ang pinakamaunawain kay Linfang. Mr. Wu, anong order ang sinasabi mo? Noon, nagpasya kang sundan ako, medyo hindi ako kilala noon, lagi kong tatandaan iyon. Sabi ni Linfang habang umiiling at nakangiti. Tumanggo sina Mr. Wu at Mr. Chi at nagsabi. Kung hindi ka namin naiintindihan noon at walang relasyon sa iyo, hindi ka namin sinundan. Talaga, Linfang, bakit kailangan mong magsalita ng ganyan at maging sentimental, para kang isang babae? Sabi ni Mr. Chi. Haha, oo, tumanggo si Linfang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Mr. Wu, kailangan kitang bumalik sa Yangzhou City at pagkatapos ay magdala ng tropa sa Yunhai Mountain Chain. Gusto kong palibutan mo ang tanikala ng bundok sa loob ng 7 araw. Nang inag si Jing Yun at nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata. Dalhin ng mga tao sa Yunhai Mountain Chain. Palibutan ito ng 7 araw. Ano ang gustong gawin ni Linfang? Bukod dito, gusto ko ring hilingin sa iyo, Mr. Chi, na kumuha ng tropa sa Hao Yu sect at lipulin sila. Sabi ni Linfang na nagpang-inag muli kay Jing Yun. Si Chu Zanpang at ang kanyang ama na si Chu Qing ay patay na, ang Hao Yu sect ay nasa pinakamahina at pinaka-vulnerableng estado. Gusto ni Linfang na tuparin ang kanyang pangako at buhayin ang Yunhai sect. Kailangang mamatay ang mga lumahok sa pagpuksa sa Yunhai sect. Dumating na ang oras para maghiganti para sa Yunhai sect. Walang problema. Wala ring problema dito. Sagot ng dalawang matanda at tumanggo. Agad naman silang tumayo. Linfang, sinasabi ng dating teritoryo ng Yunhai sect ay sinalakay ng mga tumulong na sirain ito. Bukod dito, ang Yunhai Mountain Chain ay tinitirhan din ng ilang bagong sekta. Ito ay dahil sa Blackwind Mountain, ito ay isang magandang lokasyon para sa mga sekta upang sanayin at linangin. Ang lokasyon ay nagbibigay ng maraming pakinabang sa mga sektang iyon. Sabi ni Jing Yun kay Linfang, habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon. Bahagyang tumanggo si Linfang. Naunawaan niya kung bakit ang Yunhai Mountain Chain ay isang magandang lokasyon para sa isang sekta. Palibutan mo ito ng 7 araw.
Walang sino man ang dapat mag-isip tungkol sa paggawa ng isang hakbang sa loob ng teritoryo. Ang mga taong naninirahan sa tanikala ng bundok ay magkakaroon ng 7 araw upang lumikas, kung hindi sila umalis pagkaraan ng 7 araw, patayin silang lahat. Mr. Chi, pagkatapos sirain ang Hao Yu sect, hilingin sa ilang tao na dalhin ang mga samsam ng digmaan pabalik sa Yangzhou City. Pagkatapos ay ilipat ang mga tropa patungo sa Ice and Snow Mountain Village. Hintayin mo ako sa halfway point at doon kita makikita. Malamig na sabi ni Lin Fang. Walang mga batas sa mundo ng paglilinang maliban sa batas ng gubat. Noong nakaraan, naimpluwensyahan ni Duan Tian lang ang Ice and Snow Mountain Village, ang Hao Yu sect at ang Wan Shou sect na magkapit-bisig at wasaki ng Yunhai sect. 3 taon na ang lumipas mula noong ang pagdaloy ng dugo at utang ng dugo ay kailangang binayaran ng dugo. Alam ko kung ano ang gagawin. Sabi ni Mr. Wu habang tumatango. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, Lin Fang, aalis kami kaagad ni Mr. Chi. Sige. Sabi ni Lin Fang habang tumatango. Agad na umalis sina Mr. Chi at Mr. Wu nang hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali. Tumingin si Jing Yun kay Lin Fang at ang kanyang mga mata ay nagninangning. Matagal na niyang kilala si Lin Fang at nakita niya itong nakamit ang napakaraming magagandang bagay. Naaalala pa rin ni Jing Yun kung paano si Lin Fang noon nang siya ay nakalusot pa lamang sa ika-6 na layer ng Chi. Isa lamang siyang ordinaryong disipulo ng Yunhai sect at itinuturing na napakahina. Pagkatapos, bigla niyang sinus ilaw ang lahat na parang bulalakaw na kumikislap sa kalangitan. Siya ay nakipaglaban sa kanyang paraan sa maraming mga labanan sa buhay at kamatayan, at hakbang-hakbang, umunlad siya sa kanyang paglilinang. Ngayon, itinuturing niyang napakalakas na magsasaka at madali siyang nagkaroon ng kapangyarihang sirain ng isang sekta. Si Lin Fang ay mas malakas na kaysa kay Nan Gongling noong nakaraan. Siguro kaya niyang buhayin ang dating kaluwalhatian ng Yunhai sect. Siya ay isang binata, 18 taong gulang lamang, ngunit napaka-elegante at prestihiyoso. Siya ang naging pinakatalentadong disipulo ng Yunhai sect at ang kanyang kaluwalhatian ay walang kapares. Kung hindi niya kayang buhayin ang Yunhai sect, walang sino man ang makakapagbalik nito kay Zuyu. Narinig ni Jing Yun ang mga pag-uusap noon tungkol sa Yunhai sect at Nan Gongling. Sasabihin ng mga tao na kung ang Yunhai sect ay hindi nalipol, sana ito ay muling umunlad. 2 taon bago, ang Yunhai sect ay nasa pinakamahina. Ito ay isang panahon ng paghina para sa sekta kaya hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili mula sa pag-atake. Sa huli, nakaligtas si Lin Fang at minana ang Yunhai sect, ang muling pagkabuhay nito ay nasa kanyang mga kamay. Lin Fang at ito ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Lin Fang, sigaw ni Lan Zhao sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa kanya. Mukha siyang kargado ng kalungkutan at nabaluktot ang mukha. Lin Fang, aalis na ako. Sabi ni Lan Zhao na ikinagulat ni Lin Fang, ngunit agad siyang nakabawi. Si Lan Zhao ay hindi niya kaibigan o kaaway. Tinanggap niya na isama siya dahil napuksa na ang Dream Pavilion. Gusto ni Lan Zhao na mabuhay kaya kinailangan niyang sundan si Lin Fang. Matagal na panahon na ang lumipas mula noong mga pangyayaring iyon at gusto ni Lan Zhao na mamuhay ng sarili niyang buhay. Nang makita niya si Lin Fang na nanatiling tahimik, nagpatuloy siya. Ang mga tao mula sa Cosmic Pavilion ay nasa Zuyu na, sila ay nasa Imperial City. Ang Cosmic Pavilion. Si Lin Fang ay natulala. Ang Dream Pavilion ay isang subgroup ng Cosmic Pavilion na isang maimpluwensyang kapangyarihan sa Dragon Mountain Empire. Napakalakas nila, higit pa sa maliliit na impluwensyang iyon sa Zuyu. Nakakagulat, napunta sila sa Zuyu. Lan Zhao, kahit na alam mo ang lahat tungkol sa nangyari sa Celestial River, hindi mo dapat sabihin sa kanila ang tungkol dito. Ang pangalawang prinsipe na si Duan Wuya ay hindi dapat masaktan sa anumang paraan. Habang sila ay nasa Zuyu, ang Cosmic Pavilion ay walang kapangyarihan na saktan siya. Binalaan si Lin Fang. Madalas na may contact sina Lin Fang at Duan Wuya. Hindi pa rin naiintindihan ni Lin Fang kung bakit palaging napaka-friendly ni Duan Wuya sa kanya, hindi maarok. Hindi talaga naiintindihan ni Lin Fang si Duan Wuya. Sa Celestial River, si Duan Wuya ay nang ahas pang salakayin ng isang masamang Ectoplasm King. Kung gusto ni Lan Zhao na gamitin ang pagkakataong ito para salakayin si Duan Wuya sa Zuyu, siya ay papatayin at si Duan Wuya ay lalabas ng hindi nasaktan. Alam ko, sagot ni Lan Zhao habang tumatango. Hindi babanggitan ang nangyari sa Celestial River, magpapanggap akong walang alam tungkol dito. Sige na, sagot ni Lin Fang habang tumatango. Si Lan Zhao ay isa pa rin sa kanyang mga kakilala at umaasa si Lin Fang na walang masamang mangyayari sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Lan Zhao habang nakatingin kay Lin Fang sa mainit at palakaibigang paraan. Pagkatapos manatiling tahimik ng ilang segundo, sinabi ni Lin Fang. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Gagawin ko, sabi ni Lan Zhao habang nakangiti. Agad naman siyang tumalikod at umalis. Wala siyang dalang kahit ano, umalis lang siya nang walang laman ang mga kamay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 467, Bangkot sa Imperial Palace. Pagkaalis ni Lan Zhao, tumingin si Meng Qing kay Lin Fang at sinabi. Ayaw niyang umalis, dapat mong hilingin sa kanya na manatili. Tumiti si Lin Fang ng pilit at umiling. Jing Yun, gusto mo bang bumalik sa Yangzhou City at pagkatapos ay bumalik sa Yunhai sect kasama ang iba? Tanong ni Lin Fang kay Jing Yun. Pupunta muna ako sa Yunhai sect at hihintayin ko doon sina Mr. Chi at Mr. Wu. Sagot ni Jing Yun habang nakangiti. Miyembro rin siya ng Yunhai sect. Kahit na siya ay dating isang simpleng ordinaryong disipulo, ang Yunhai sect ay isang magandang alaala mula sa kanyang kabataan. Siya ay palaging malungkot pagkatapos ng pagkawasak nito.
Ang kakayahang makita ang muling pagkabuhay ng Yunhai sect ay isang magandang bagay para sa kanya. Ibang posibilidad talaga. Sige, Yizu, maaari kang sumama sa akin sa Lovesick Forest. Sa mga araw na ito, hindi na nila kailangang manatili sa loob ng Celestial Academy, wala silang mapapala doon. Paano si Duanfang? Tanong ni Jingyun. Dapat siyang manatili dito at magsanay ng paglilinang. Sa tingin ko, mas masaya ang Celestial Academy na alagaan siya. Tumugon si Linfang na may mahinang ngiti. 1,000 ugnayan ang nagugnay kay Duanfang sa Imperial Clan, bukod pa, mayroon siyang napakataas na likas na kakayahan at napakalinis na puso. Ang pinakamagandang bagay para sa kanya ay ang magsanay sa paglilinang sa isang tahimik na lokasyon. Hindi handang makipag-ugnayan si Linfang kay Duanfang, ayaw niyang maimpluwensyahan ang kanyang cultivation. Mabuti rin iyan. Tumanggo si Jingyun. Si Jingyun at Yizu ay nagsimulang maglinis at magayos ng kanilang tirahan bago umalis ng palasyo kasama si Linfang. Sa akademya, lahat ay nakatingin pa rin kay Linfang na nagpangiti sa kanya ng pilit. Biglang napansin ni Linfang ang isang pamilyar na mukha bago siya umalis sa lupa ng akademya. Nanshan. Jingyun, pumunta sa Yunhai sect mag-isa, ngunit mag-ingat. Mengqing, isama mo si Yizu at pumunta sa Lovesick Forest. Sabi ni Linfang. Nang makita ni Linfang si Nanshan, alam niyang may nangyari. Anak ni Yu Menghe. Gaya ng inaasahan, nakangiti si Nanshan at tumakbo patungo kay Linfang, napakabilis na tila sasalakayin siya. Tawagin mo akong Linfang, okay. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Ang anak ni Yu Menghe ay masyadong kakaiba para kay Linfang. Anak ni Yu Menghe. Iyang master na lang ang itatawag ko sa'yo. Sabi ni Nanshan habang umiiling at nakangiti. Iyang master, nakita ng lahat kung gaano kakalakas sa pambansang kompetisyon. Pinatay mo sina Chu Zanpang at Chu Qing. Ngayon, alam na ng lahat na maaari kang maging isang mataas na opisyal ngunit para doon kailangan mo munang pumasa sa pagsusulit. Kung walang test, high official ka na. Walang ibig sabihin sa akin ang terminong high official. Sabi ni Linfang habang umiiling. Wala siyang pakialam sa matataas na opisyal. Alam niya kung gaano kalawak at walang hangganan ang kontinente at maraming malalakas na magsasaka ang nakatago sa mga anino. Ang pagiging isang mataas na opisyal ay hindi makakaimpluwensya sa kanyang tunay na layunin. Ngunit kahit na ito ay walang kabuluhan sa iyo, ito rin ay isang paraan upang patunayan ang iyong lakas. Sabi ni Nanshan habang nakangiti ng pilit. Maraming mga tao ang nangarap na maging isang mataas na opisyal, sa kanilang mga mata, ang 8 mataas na opisyal ay ang pinakakahanga-hangang magsasaka ng bansa. Gayunpaman, nakikita ni Nanshan na walang pakialam si Linfang tungkol doon. Binigyang pansin lamang ni Linfang ang lakas ng matataas na opisyal, ngunit hindi inalagaan ang katanyagan. Iba naman ang pag-usapan natin, pinadala ka ba ng pangalawang prinsipe para kausapin ako? Tanong ni Linfang. Wala na siyang ganang magsalita tungkol sa mga matataas na opisyal. Sa tuwing lilito si Nanshan, ito ay may kinalaman kay Duan Wuya, sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Tama ka, tumanggo si Nanshan at nagsabi. Linfang, ang kamahalan ng pangalawang prinsipe ay naghihintay sa iyo ng napakatagal na panahon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Linfang. Iyang master, pagkatapos ng pambansang kompetisyon sa Xiangjiang Lake, dumating ang ilang tao mula sa Dragon Mountain Empire upang piliin kung sino ang lalahok sa Great Competition ng Zuyu. Dinala rin nila ang mga natatanging cultivator mula kay Tianfang. Sa ganitong paraan, masusukat ng mga natatanging cultivator ng Zuyu ang kanilang lakas laban sa mga cultivator ng Tianfang. Nag-organisa si Zuyu ng isang piging para sa lahat upang ipagdiwang ang okasyon. Inimbitahan ng ilan sa mga pinakatanyag na cultivator ng Zuyu ngunit dahil hindi ka maabot, ipinagpaliban ang piging. Nagsimula nang magreklamo ang mga tao mula sa Dragon Mountain at Tianfang. Sabi ni Nanshan habang nakangiti ng pilit. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Araw-araw kitang hinihintay, buong araw, hinanap ko ang Lovesick Forest pero hindi kita nakita. Ngayong araw nabalitaan kong nandito ka at agad akong sumugod dito para ipaalam. Nais ng pangalawang prinsipe na mangyari ang piging ngayong gabi. Sana maintindihan mo kung bakit kami nagmamadali at tanggapin ang imbitasyon sa handaan. Dumating na ang mga miyembro mula sa Dragon Mountain Empire at si Zuyu ang opisyal na host ng piging na iyon. Ang pag-aayos ng isang piging ay isang obligasyon. Gayunpaman, dahil kay Linfang, hiniling ni Duan Wuya na ipagpaliban ang piging na ikinagulat ni Linfang. Bukod dito, napagtanto din niya na naging mas magalang si Nanshan sa kanya, nangangahulugan iyon na mas pinapahalagahan ni Duan Wuya si Linfang. Kinatawan ni Nanshan ang pangalawang prinsipe, naintindihan ni Linfang iyon. Nanshan, sabihin mo sa pangalawang prinsipe na pupunta ako doon. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Sumang-ayon si Nanshan at nagsabi. Maraming salamat Young Master. Ipapaalam ko kaagad sa kanya. Sige. Tumanggo si Linfang. Pagkatapos ay yumuko si Nanshan sa harap ni Linfang at umalis. Nakatingin si Linfang sa likod ni Nanshan habang siya ay umalis at mukhang naguguluhan. Isang matalim na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Nagbago ang ugali ni Nanshan, siya ay naging sobrang magalang at magalang. Bukod dito, kinatawan ni Nanshan ang pangalawang prinsipe na si Duan Wuya na nangangahulugang iginagalang din ni Duan Wuya si Linfang. Nangangahulugan ito na naisip ni Duan Wuya na mahalaga si Linfang. Nagbago ang lahat dahil sa aking ina. Biglang naisip ni Linfang. Ito ay isang kislap ng kaliwanagan. Bigla niyang naintindihan ang mga mahiwagang kilos ng ibang tao na hindi niya maintindihan noon. Naging mabuti si Duan Wuya sa kanya dahil alam na niya noon pa man na si Linfang ay anak ni Yu Menghe.
Bumalik sa Lovesick Forest, hindi nakialam si Duan Wuya sa laban nina Yu Tianxing at Lin Fang at tila pumanig kay Lin Fang. Ang kultibasyon ni Yukio ay napilayan ng ina ni Lin Fang dahil sa pagtatangkang patayin si Lin Fang. Ang mga tao ni Duan Wuya ay palaging sumusuporta kay Lin Fang sa kanyang mga aksyon. Tila lahat ng mga kaganapang iyon ay pinlano ni Duan Wuya. Ang lahat ay naaayon sa plano dahil si Lin Fang ay anak ni Yu Menghe. Iyon din ang dahilan kung bakit ang Yu Clan ay hindi nang ahas na hayagang gumanti kay Lin Fang. Sa Celestial River, ninakaw ni Duan Wuya ang Heavenly Dragon Cauldron mula sa lahat. Nagulat siya sa lahat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at siya ang nagwagi sa isang malaking labanan. Siya lamang ang may karapatang makakuha ng sinaunang kaldero. Si Duan Wuya ay napakalakas, ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala ngunit ang kanyang pag-uugali at pamamaraan ay kasing hindi kapanipaniwala. Kahit na mabait si Duan Wuya kay Lin Fang dahil may iba siyang motibo, gusto rin niyang tulungan si Lin Fang, hindi niya kailanman binalak na saktan si Lin Fang at makikinabang lamang siya. Bumalik sa Celestial River, may nagnakaw ng sinaunang kaldero mula kay Duan Wuya at ibinigay ito sa akin. Ngunit hindi ko alam kung sino ang taong iyon. Naisip ni Lin Fang. Ang taong iyon na may makapangyarihang aura ng espada ay hindi niya ina, ngunit dapat silang magkamag-anak. Kapag nakita ko ulit ang aking ina, tatanungin ko siya. Hindi kilala ni Lin Fang ang maraming malalakas na cultivator, si Yan Yupingsheng lang ang kilala niya, ngunit hindi niya alam kung sino ang nagbalik ng kaldero sa kanya. Bakit siya tinulungan ng taong iyon? Bukod dito, ang sinaunang kaldero ay napakahalaga, bakit nila ito ibinigay kay Lin Fang? Bakit hindi niya itago para sa sarili niya? Isa siguro ito sa mga kaibigan ng mga magulang niya, everything started to make sense. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Kaagad pagkatapos, sinabi niya kay Meng Qing at sa iba pa. Maaari na kayong umalis, pupunta ako sa Imperial Palace. Mag-ingat ka, sabi ni Meng Qing. Tumiti si Lin Fang at tumango. Sa pagkakataong ito, sa piging, sasalubungin ni Lin Fang ang mga tao mula sa Dragon Mountain Empire. Bukod dito, ang lahat ng mga magsasaka mula sa Tianfang ay magiging napakalakas din, walang mga mahihinang magsasaka na kasangkot. Kakailanganin nilang ihambing ang lakas ng lahat ng namumukod tanging mga alagad. Bukod dito, hindi maiiwasan ang hidwaan sa pagitan ng mga magsasaka sa panahon ng piging. Sina Tianfang at Zuyu ay mga bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Mountain Empire, malamang na hindi sila magkakasundo sa kabilang partido. Ngunit ang mga maliliit na salungatan ay hindi magiging isang problema. Walang sino man ang magnanais na may mangyari sa anumang aksidente sa panahon ng piging. Hindi rin gusto ng Dragon Mountain Empire na may mangyari sa mga kalahok bago ang Great Competition ng Zuyu, sa panahon ng proseso ng pagpili ng manlalaban. Hindi maiiwasan ang mga salungatan at kahit na sino ang nanalo sa mga laban, walang laban ang pinahihintulutang magtapos sa pagkamatay ng isang napiling talento, dahil maaaring pahinay nito ang tsansa ng Dragon Mountain Empire na manalo. Ang Great Competition ng Zuyu ay hindi lamang tungkol sa isang imperyo. Sa Zuyu, mayroong 3 imperyo kasama ang ibang mga bansa sa ilalim ng kanilang jurisdiction na nakikipagkompetensya. Ang Great Competition ng Zuyu ay ang pinakamalaking kaganapan ng rehiyon. Nais ng lahat ng 3 imperyo na masilaw ng kanilang mga kalahok. Ang mga paghaharap ng lahat ng namumukod tanging mga alagad ay talagang malapit na nauugnay sa kani-kanilang mga pambansang gawain ng mga bansa. Ang mga batang cultivator ang kinabukasan ng kanilang mga bansa. Kung malakas ang mga batang magsasaka, uunlad ang kanilang bansa. Si Meng Qing at ang iba ay tumango at umalis. Dinala ni Meng Qing si Yizu sa Lovesick Forest at umalis si Jing Yun patungo sa Yunhai Sect. Si Jing Yun ay hindi itinuring na isang malakas na cultivator, ngunit sa mga lupain sa labas ng Imperial City, siya ay maituturing na napakalakas. Ang silweta ni Lin Fang pagkatapos ay kumurap at dumiretso siya patungo sa Imperial Palace. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 468, bantayan mo ako. Hindi pa tinanong ni Lin Fang si Nanshan kung saan sa palasyo gaganapin ang piging, alam lang niya kung kailan ito magsisimula. Dumating siya sa malawak at walang hanggan na Imperial Palace, ngunit si Lin Fang ay walang nagtanong ng direksyon. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglipad sa itaas ng palasyo. Sa ilalim niya, maraming pavilion, lawa, bundok at ilog. Pagkatapos ay nakita ni Lin Fang ang isang bahagi ng Imperial Palace kung saan siya napunta sa nakaraan, ito ay isang kagubatan sa isang lambak. Nang makita ni Lin Fang ang lambak na iyon, agad siyang dumang. Isang grupo ng mga babae na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa tabi niya ngunit nang makita nilang si Lin Fang iyon, ibinaba nila ang kanilang bantay at bumalik sa kanilang mga posisyon. Malinaw na nakilala nila si Lin Fang. Lin Fang, nandito ka ba para makita ang kamahalan ng prinsesa? Tanong ng isa sa mga mate. Agad na tumango si Lin Fang. Maghintay ka na sandali. Ipapaalam ko sa kamahalan. Sabi ng mate. Kaagad pagkatapos, pumunta siya sa kailaliman ng kagubatan habang naghihintay si Lin Fang sa labas. Tumingin siya sa lambak, ito ay isang napakagandang tanawin. Napakaganda, kaaya-aya at eleganteng, tulad ni Duan Xinye. Pagkaraan ng maikling sandali, nakita ni Lin Fang ang isang babae na tumatakbo palapit sa kanya. May kahanga-hanga at maningning na ngiti sa kanyang mukha. Lin Fang. Sabi ni Duan Xinye, napakasaya at nasasabik siyang makita si Lin Fang. Nang makita ng mga katulong ang prinsesa, na kadalasang napakatahimik at introvert, ngumiti sa napaka-wrangle na paraan, sila ay natigilan at sadyang tumingin kay Lin Fang. Anong mahiwagang kapangyarihan mayroon ang binata? Nakaulam ang prinsesa sa kanya. Lin Fang, nang makita niya ang kahanga-hangang ngiti ni Duan Xinye, ngumiti siya ng matangkad.
Napakalinis ng ngiti ni Duan Xinye kaya't nakalimutan ng mga tao ang kanilang mga problema. Naglakad si Lin Fang patungo kay Duan Xinye, iniunat ang kanyang kamay at inayos ang buhok ni Duan Xinye na magulo na nakatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Papasok ako at makita ka, hindi na kailangan mong tumakbo hanggang dito." Si Duan Xinye ay ngumiti at umiling habang sinasabi, "Hindi ito pareho." "Anong hindi pareho?" tanong ni Lin Fang na nalilito. "Kung pupuntahan mo ako, ibig sabihin gusto mo akong makita, kung lalabas ako para makita ka, ibig sabihin gusto rin kitang makita, halatang hindi pareho." Sabi ni Duan Xinye na may purong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ni Lin Fang at dinala siya sa loob ng lambak. Nang dumaan sila sa harap ng mga kasambahay, nakita ng mga kasambahay si Duan Xinye na nakahawak sa braso ni Lin Fang at nagulat sila, lahat sila ay nagkatinginan at nakangiting alam. In love ang prinsesa. Sa lambak, mayroong maraming mga bangin na pinalamutian ng mga larawan. Ang mga larawang iyon ay parang buhay at lahat ng parehong tao. "Lin Fang, tingnan mo ang aking mga pintura, hindi ba ako umunlad ng husto?" tanong ni Duan Xinye kay Lin Fang habang itinuturo ang mga larawang ipininta niya. Mayroong maliliit na larawan ni Lin Fang, malalaking larawan ni Lin Fang, may mga larawan ni Lin Fang sa lahat ng dako. Tumiti siya ng pilit at umiling habang sinasabi, "Mas maganda ako sa mga painting mo kaysa sa totoo. Xinye, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pagpipinta sa akin? Kapag wala ka dito sa tabi ko, maaari kong tingnan ang lahat ng mga painting sa paligid ko at makita ka." Sabi ni Duan Xinye sa malumanay at malambot na tono na nagdulot ng mainit na pakiramdam na sumalakay sa puso ni Lin Fang. Gayunpaman, nakaramdam din siya ng pagsisisi at pagkabalisa, halos hindi na niya makita si Duan Xinye, ang kanyang mga pagbisita ay mabibilang sa isang banda. "Maghintay ka hanggang sa ikasal ka, sa sandaling iyon, kapag tumingin ka sa paligid at makita mo lamang ako, masusuka ka sa aking mukha." Biro ni Lin Fang. "Well, kailan tayo ikakasal?" Biglang nagtanong kay Duan Xinye habang nakatingin sa mga mata ni Lin Fang sa isang makabuluhang paraan. Mukha siyang naiinip. Nagulat si Lin Fang at ngumiti ng pilit. Natahimik siya at hindi alam ang sasabihin. "Nagbibiro lang ako," sabi ni Duan Xinye habang nakangiti. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at hindi na tumingin kay Lin Fang. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Kayo ni Meng Qing ay maaaring magpakasal, ang pinakamahalagang bagay ay itago mo ako, sapat na iyon para sa akin." Sabi ni Duan Xinye habang nakangiti pero tinatago ng ngiti niya ang kanyang kalungkutan. Gayunpaman, hindi siya iiyak, malinaw na sa kanya ang nararamdaman ni Lin Fang pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya pinabayaan ni Lin Fang, sapat na iyon. Kung nawala ang kanyang katayuan sa lipunan, hindi mahalaga. Gusto lang niyang manatili kay Lin Fang. Sa totoo lang, si Duan Xin simple lang ang mga iniisip mo. Pinahal niya ito at gustong makasama, kasing simple lang iyon. Hinawakan ni Lin Fang ang kamay ni Duan Xinye at hinawakan ito ng mahigpit na nagpangiti kay Duan Xinye sa mas kahangahangang paraan. "Xinye, ngayong gabi, inimbitahan ako ng pangalawang prinsipe sa isang piging. Ang ilang mga tao mula sa Dragon Mountain Empire at Tianfang ay naruroon. Sabay na tayo." Biglang sabi ni Lin Fang na ikinagulat ni Duan Xinye. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, "Talaga? Sa tingin mo ba susubukan kong lokohin ka?" tanong ni Lin Fang habang nakangisi at saka tumatawa. "Salamat, Lin Fang." Sabi ni Duan Xinye na medyo namula ang mukha. Biglang may tumulong luha sa gilid ng mata niya at sobrang init ng puso niya. "Xinye, anong ginagawa mo? Halika." Sabi ni Lin Fang habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. "Masayang masaya ako." Sabi ni Duan Xinye gamit ang kanyang manggas para panasan ang kanyang mga luha, mukha siyang malaya at walang pidyaw sa sandaling iyon. Tuwang-tuwa siya. Kung gusto ni Lin Fang na sumama sa kanya sa piging, pupunta siya, hindi bilang crown princess, kundi bilang babae ni Lin Fang. Bukod pa rito, magiging kakaiba ang piging na iyon. Nandyan ang lahat ng marangal na aristokrata ng bansa. Ipapakita ni Lin Fang sa lahat na si Duan Xinye ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, iyon lang ang dahilan, ngunit pumayag pa rin si Duan Xinye. "Napakarami mong ginawa para sa akin, lahat ng ginagawa ko ngayon ay hindi magiging sapat." Bamantong hininga si Lin Fang. Ang pagkakaroon ni Duan Xinye sa tabi niya noon ay medyo mahirap. Si Duan Xinye ay isang prinsesa at siya ay ginagalang ng lahat. Noon, si Lin Fang, bukod sa kanyang titulong marquis at opisyal, wala siyang gaanong prestihiyo. Wala rin siyang sapat na kapangyarihan para tanggapin sa nakaraan. Maraming tao na nanliligaw kay Duan Xinye noong nakaraan ay mas malakas at may malalakas na taga-suporta. Siyempre, nagbago na ang sitwasyon. Si Lin Fang ay anak ni Yu Minghe at alam ito ng lahat. Sinabi niya sa lahat na si Lin Fang ay kanyang anak sa Xiangjiang Lake. Alam ng lahat ang tungkol sa background ni Lin Fang sa Zuyu, kaya't mayroon si Lin Fang kung ano ang kinakailangan upang maging matalik na relasyon kay Duan Xinye. Nang marinig ni Duan Xinye si Lin Fang, lalo siyang napangiti. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ay maliligo. Hintayin mo ako dito." "Sige." Tumanggo si Lin Fang. Sa sandaling iyon, nakarating na sila sa loob ng tirahan ni Duan Xinye. Sa gilid ng kwarto ni Duan Xinye, may pintong bato at sa likod nito, may mga hot spring. Tanging napakayaman at marangal na mga tao ang magkakaroon ng ganoong karangyang bagay bilang bahagi ng kanilang tirahan, ngunit si Duan Xinye ay isang prinsesa kaya hindi ito nakakagulat. "Lin Fang, bantayan mo ako." Sabi ni Duan Xinye sa matamis na boses. Binuksan niya ang pintong bato at pumasok, agad siyang naligo sa mga hot spring.
Nakikita ni Linfang ang mainit na singaw na lumulutang sa hangin at naririnig ang tunog ng tubig, naamoy din niya ang mabangong halimuyak na pumupuno sa silid. Biglang nabahali si Linfang, naliligo si Duan Xinye at hindi pa niya naisara ang pinto, hindi ba niya masyadong pinagkakatiwalaan si Linfang? Xinye, hindi ka ba natatakot na silipin kita? Sabi ni Linfang. Kahit na siya ay may malakas na paghahangad at determinasyon, natagpuan niya ang sitwasyon na kaakit-akit. Si Linfang ay naliligaw sa ligaw at mapanlikhang pag-iisip. Hindi mo pa nakikita ang katawan ko dati. Sagot ni Duan Xinye habang tumatawa na ikinagulat ni Linfang. Naalala niya ang oras na iyon sa Z-government sa Moyu na nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Pagkaraan ng maikling panahon, na parang walang hanggan para kay Linfang, si Duan Xinye ay natapos ng maligo at lumabas. Ang kanyang ngiti ay maningning at ang kanyang bango ay kaaya-aya. Tumingin siya kay Linfang nang may mapang-akit na tingin. Si Linfang ay ngumiti ng pilit at tumingin kay Duan Xinye, siya ay maganda, matikas at matikas. Maganda at malinis ang mukha niya. Pagkatapos ng maligo ay maganda at makinis ang kanyang balat, mukhang kaakit-akit at nakakaakit ang kanyang bango. At least hindi ka mawawalan ng mukha sa tabi mo, sabi ni Duan Xinye habang nakangiti na ikinagulat ni Linfang. Isa siyang prinsesa, paano siya matatakot na mawala ang mukha niya? Xinye, pakiramdam ko lahat ng tao ay nakatingin sa akin kung nasa tabi mo ako. Sabi ni Linfang habang nakangiti at umiiling. Hinawakan ni Duan Xinye ang braso ni Linfang, ang kanyang kaaya-ayang halimuyak ay agad na sumalakay sa ilong ni Linfang na naging dahilan upang bahagyang makati ang kanyang ilong. Linfang, umalis na tayo. Malumanay na sabi ni Duan Xinye. Pumunta. Tumiti ng pilit si Linfang at itinuro ang langit. Sabi niya, tingnan mo, gabi na ba? Hindi pa nga nagsisimula ang handaan. Nakita ni Duan Xinye na kasisimula palang lumubog ng araw sa gabi, medyo maliwanag pa ang kalangitan. Tumiti lang si Duan Xinye. Natuwa siya at hindi niya namalayan na hindi pa nagsisimula ang handaan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 469. Kagandahan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa Duanwu Mountain, mayroong magandang palasyo na may magandang talon. Kadalasan ay napakatahimik ngunit sa sandaling iyon ay may iba't ibang tunog na nagmumula sa palasyo. Gabi na sa labas at maliwanag ang ilaw sa Imperial Palace. Gayunpaman, ang palasyo sa Duanwu Mountain ay walang anumang paron na naiilawan. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa magandang tanawin. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa talon, at ang mga bato ng bundok ay nagliliwanag ng maputlang liwanag. Ang bundok Duanwu ay napakagandang naiilawan ng liwanag ng buwan. Mukhang maganda. Sabay na dumating sina Linfang at Duan Xinye. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nakita nila ang dalawang gwardya na nakasuot ng silver armor. Ang makakita ng mga gwardya dito ay isang bagay na napakabihirang ngunit dahil sa piging, si Duan Wuya ay may mga gwardya na inihanda upang matiyak na hindi sila may isto. Nang makita nila si Duan Xinye kasama si Linfang, hindi sila tumigil upang tingnan ang kanilang mga pagkakakilanlan bago pumasok. Gayunpaman, ang mga gwardya ay nakatitig kay Linfang. Kahit na alam ng lahat ang pangalan ni Linfang sa Imperial City, tanging ang mga nakakita kay Linfang, halimbawa sa Xiangjiang Lake, ang makakakilala sa kanya. Ang mga bantay ng Imperial Palace ay hindi nakapunta sa Xiangjiang Lake, sa makatuwid, hindi nila makilala si Linfang. Nang makita nila ang isang binata na malapit kay Duan Xinye, nagulat sila, naiinggit at nagsiselos. Napakaganda ng prinsesa, maraming lalaki ang nangarap na ligawan siya. Gayunpaman, nakakagulat, hindi pa nakita ng mga gwardya na ito ang binatang kasama niya sa sandaling iyon, na nangangahulugang hindi siya isang maharlika mula sa Imperial Palace. Ang pagiging malapit niya sa prinsesa ay marahil ang swerte niya. Habang umaakyat sa bundok, naramdaman ni Linfang na tinititigan siya ng mga gwardya. Tumiti siya ng pilit at sinabing, Xinye, lahat ng mayayaman at marangal na binata ng Imperial Palace ay magagalit sa akin ngayong gabi. Hindi mo ba iniisip? Napakarami mo ng kaaway, ang ilan pa ay hindi na mahalaga. Sabi ni Duan Xinye habang nakangiti sa malambing na paraan. Si Linfang ay nakasakit ng maraming malalaking kapangyarihan sa Zuyu, Yu Clan, Wanshu Sect, at iba pa. Lahat sila ay napakalakas at maimpluwensyang mga grupo sa loob ng Zuyu. Kung hindi na kayang salakayin ng mga taong iyon si Linfang, hindi man lang mapanaginipan ng mga maharlikang ito. Sa makatuwid, hindi naging problema para kay Linfang ang makasakit ng maraming tao, hindi magbabago ang kanyang sitwasyon. Naunawaan ni Linfang ang ibig sabihin ni Duan Xinye. Hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit ng paulit-ulit. Siya ay, sa katunayan, nasaktan ng isang bilang ng mga tao ngunit ito ay palaging sa kanya ang naprovoke. Sinusundan lamang ni Linfang ang kanyang landas sa pagiging isang malakas na magsasaka at sila ang naging mga tinak at dawag sa kanyang paraan. Kung ang isang malakas na magsasaka ay hindi makapagpatuloy sa paglalakad sa landas ng paglilinang dahil sa ilang mga tinak at dawag, siya ay mamamatay. Ang tanging paraan upang sumulong ay upang putulin ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Sa madaling salita, kinakailangan para kay Linfang na makatagpo ng mga paghihirap at malumpasan ang lahat ng mga hadlang sa kanyang paraan. Para sa iyo, marami akong kailangang gawin. Sabi ni Linfang habang nakangiti na ikinagulat ni Duan Xinye. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa kanyang magandang mukha na nagpamukha sa kanya na isang diyosa. Sa Duanwu Mountain, mayroong isang malaking cultivation field na nilikha para sa mga labanan sa pagitan ng mga cultivator. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang field ay sumasalamin sa mga bituin na ipapakita sa ilalim ng kanilang mga paa, kaya habang nakatayo dito, ang mga tao ay parang mga bayani na nakatayo sa gitna ng mga bituin.
Sa field na iyon, mayroong isang pavilion kung saan maaaring pagmasdan ang mga labanan. Sa sandaling iyon, maraming tao sa loob ng pavilion. Maraming tao ang nakaupo sa paligid ng pavilion at may mga masasarap na alak at pagkain sa harapan nila. Pero parang naghihintay pa rin sila ng pagdating ng mga tao dahil kaunti pa lang ang nakabukas na upuan. Walang nakatikim ng pagkain o ng alak, sa halip ay walang tigil silang nag-uusap. Si Duan Wuya ay hindi nakaupo sa pangunahing upuan na mas mataas kaysa sa iba, sa halip ay nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng pangunahing upuan, at ang kanyang upuan ay bahagyang mas mababa. Nakaupo siya sa gitna ng isang grupo ng mga tao mula kay Zuyu, na nakaupo sa posisyong mas mababa sa kanya. Sa tapat ni Duan Wuya at ng iba pang mga tao mula sa Zuyu, sa pinakaharap, ay ilang mga tao na mukhang introvert at walang lakas na lumalabas sa kanilang mga katawan, gayunpaman, si Duan Wuya ay tila hindi sila pinabayaan. Sa tapat ni Duan Wuya, ito ay ang prinsipe ni Tianfeng, Feng Chen. Bukod pa rito, ang iba pang mga tao na naglalabas ng enerhiya ay mga miyembro ng pitong sugo ni Tianfeng. Ang pitong sugo ni Tianfeng ay ang pinakamalakas na kabataang cultivator ng Tianfeng, tulad ng 8 matataas na opisyal ng Zuyu, ngunit sa Tianfeng, mayroon lamang 7. Kakaiba, 6 lang silang naroroon. Sa kaliwa ni Duan Wuya, may malalaking upuan, mukhang walang pakialam ang 3 taong nakaupo sa kanila. Nagkaroon sila ng marangal na aura sa paligid nila. Silang 3 mula sa Dragon Mountain Empire. 2 sa kanila ay mga ambasador para sa imperyo at isa sa kanila ay isang elder ng Cosmic Pavilion. Inimbitahan siya ng mga ambasador na sumama sa kanila sa pagpunta sa Zuyu. Bukod sa lahat ng mga kilalang figure, may iba pang mga tao na mukhang pambihiran. Sila ang matataas na opisyal mula sa korte ng Zuyu, sa tapat nila ay ang mga makapangyarihang bantay ng mga ambasador ng Dragon Mountain Empire. Mayroon din ilang magsasaka mula sa Cosmic Pavilion, lahat ng tao sa pavilion ay may pambihirang katayuan sa lipunan. Ngunit ang ikinagulat ng mga tao ay may librerang upuan sa tabi ni Duan Wuya. Walang nakaupo doon, ibig sabihin ay may isang hindi kapanipaniwalang tao na hindi pa rin dumarating. Wuya, kamahalin, patawarin mo sana ako sa curiosity ko pero. Ang nagpaliban sa iyo ng handaan, hindi ba ito ang hindi pa dumarating? Tanong ni Feng Chen sa mahinahong boses. Sa totoo lang, ipinakita sa tono ng kanyang boses na sinisisi niya si Duan Wuya dahil sa pagpapaliban ng handaan. Mangyaring tanggapin ang aking taus-pusong paghingi ng tawad, ang taong ito ay napakahalaga sa Zuyu. At saka, maaari siyang sumali sa great competition ng Zuyu. Kumbinsido ako na mauunawaan ng mga ambasador mula sa Dragon Mountain ang aking posisyon, paumanhin sa abala. Sabi ni Duan Wuya habang bahagyang nakayuko sa harap ng mga ambasador. Siya ay lubhang magalang at magalang. Sila ang pipili ng mga manlalaban para sa great competition, kailangan niyang maging magalang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang great competition ay hindi lamang tungkol kay Zuyu, tungkol din ito sa Dragon Mountain Empire. Well, ang mga ambasador at ang mga nakatatanda ng Cosmic Pavilion, tulad ko, ay dapat na curious na malaman kung sino ang taong iyon. Ipinagpaliban mo ang piging dahil sa kanya at hanggang ngayon ay huli na siya. Sabi ni Feng Chen sa mahinang boses habang parang naiinis. Na-curious din ako. Ito ba ang una sa 8 mataas na opisyal, ang koro ng prinsipe na si Duan Wu daw? Pero kung siya iyon, hindi ka uupo dyan. Mapanuksong sabi ni Feng Chen. Si Feng Chen ang pangalawang pinakamalakas na sugo ni Tianfeng. Matagal na niyang narinig ang tungkol kay Duan Wu daw at alam niyang si Duan Wu daw ang pinakamalakas sa 8 mataas na opisyal. Ang pinakamalakas mula sa 7 sugo ni Tianfeng ay hindi pa dumating sa pagkakataong ito. Nang mahirapan ito ni Duan Wuya, sinabi niya sa isang kalmado at walang malasakit na paraan. Ang una sa 7 sugo ni Tianfeng ay hindi pa dumarating, kaya't ang aking kapatid na lalaki ay halatang hindi rin magabala na pumunta. Nagulat si Duan Wuya sa mga sugo ni Tianfeng. Siya ay medyo agresibo. Ang kanyang simpleng pangungusap ay nangangahulugan na si Duan Wu daw ay hindi aabalahin ang kanyang sarili para kay Feng Chen. Narinig ko na ang prinsesa ni Zuyu, si Duan Xingye ang kamahalin, ay napakaganda tulad ng isang diyosa. At saka, nasa hustong gulang na siya para mag-asawa ngunit wala pa ring asawa. Tingnan mo kami, mga sugo ni Tianfeng, sino man sa amin ay malugod na tatanggapin siya. Sabi ng ikapitong sugo na nagpagalit sa maraming mayayamang at marangal na binata mula sa Zuyu. Gusto ng mga tao mula sa Tianfeng na ipahiya ang kanilang prinsesa. May tao na sa puso ang kapatid ko, kung may pagkakataon, ipapakilala ko siya sa iyo. Sabi ni Duan Wuya habang nananatiling kalmado. Sa sandaling iyon, napuno ng tunog ng mga hakbang ang kapaligiran. Si Duan Wuya at ang iba ay pawang napakalakas na cultivator, naririnig nilang lahat ang mga yabag na papalapit, habang tinitingnan nila kung sino ang papalapit. Kuya, sinong gustong makita ako? Sabi ng malumanay na boses ng sandaling iyon. Maya-maya ay may lumabas na isang dalaga. She looked graceful and elegant, walang nakatakip sa kanyang mukha kaya lahat ng tao ay makita ang kanyang kagandahan, sila ay namangha. Hindi nila akalain na magiging ganito kaganda ang prinsesa ni Zuyu. Pero nakaramdam din sila ng sama ng loob, dahil may binata sa tabi niya, at sobrang lapit nito sa kanya, magkahawak pa nga sila ng kamay. Linfeng. Nang makita ng mga tao ng Zuyu si Linfeng, nagulat sila. Si Linfeng ay dumating kasama ang prinsesa, bukod pa, tila sila ay napakalapit. Kaagad pagkatapos, nakita nila si Duan Xingye na niyakap si Linfeng palapit sa kanya. Pagkatapos ay sabay silang lumipat patungo sa pavilion. Lahat ay namangha. Si Duan Xingye ay nakakagulat na sumama kay Linfeng at tila sila ay magkasintahan.
Kailan pa magkasama sina Lin Fang at Duan Xinye? Hindi ba't may dalisay at banal na babae, na mukhang isang celestial na nilalang, sa tabi ni Lin Fang? Maraming tao ang mukhang nagalit nang makita nila si Lin Fang. Napakaswerte niya sa mga babae. Lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya ay magaganda. Si Meng Qing ay mukhang isang celestial na nilalang, dalisay at banal, at si Duan Xinye ay mukhang isang diyosa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang walang kapantay na martial god, ng yugto. Kabanata 470, Toast. Ang upuan ba sa tabi ni Duan Wuya ay nakalaan para sa binatang iyon na sumama kay Duan Xinye. Sa sandaling iyon, dahan-daang naglalakad sina Lin Fang at Duan Xinye patungo sa pavilion. Tumiti si Lin Fang kay Duan Wuya at sinabi, "Paumanhin sa paghihintay sa iyo." Nagulat si Duan Wuya, hindi niya akalain na sasama si Lin Fang kasama si Duan Xinye. Siyempre, natuwa siya nang makita ito. "Hindi kami naghintay ng masyadong matagal, bilisan mo at umupo." Sabi ni Duan Wuya sabay turo sa upuan sa tabi niya. Kinakausap niya si Lin Fang sa sobrang magalang na paraan na ikinagulat ng lahat ng tao mula sa Zuyu. Ang upuang iyon ay hindi para kay Duan Xinye, para kay Lin Fang. Ipinagpaliban ni Duan Wuya ang piging dahil sa Lin Fang. "Xinye, bakit hindi mo binabati ang kapatid mo? At bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka? Kung ganoon, maaari kang umupo kasama ni Lin Fang sa kanyang kandanggan." Sabi ni Duan Wuya habang nakangiti. Maraming tao ang labis na nabalisa at tumitingin kay Lin Fang nang may paninibugho. Tila tinanggap ni Duan Wuya ang relasyon ni Lin Fang at Duan Xinye. Sa totoo lang, sa Xiangjiang Lake, nagbago ang mga bagay nang malaman ng lahat ang katayuan ni Lin Fang. Ang mga mayayaman at marangal na tao na noon pa man ay hinahamak si Lin Fang, iniisip siya bilang isang insekto, dati ay iniisip na wala siyang karapatang umupo sa kanila ngunit mabilis na nagbago ang mga bagay. Naghanda si Duan Wuya ng mas magandang upuan para sa kanya kaysa sa inihanda niya para sa sinuman sa kanila. At saka, uupo sa kandanggan niya ang magandang prinsesa, kung hindi sila nagsiselos kay Lin Fang, kakaiba. Si Lin Fang ay hindi nakaramdam ng pagmamalaki o pagmamataas. Naglakad siya papunta sa upuang ipinakita sa kanya ni Duan Wuya at umupo kasama si Duan Xinye. Lalong nakaramdam ng inggit at inggit ang lahat nang makita ang kanyang mga kilos. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain at Tianfang ay tumingin kay Lin Fang sa kakaibang paraan. Ang piging ay ipinagpaliban dahil sa kanya. Sa likod ng mga sugo ni Tianfang, may isang taong patuloy na nakatitig kina Lin Fang at Duan Xinye. Nakatingin sila kay Lin Fang sa kakaibang paraan. Lin Fang. Parang may naramdaman si Duan Xinye, tumingin siya sa taong iyon at nakita niyang babae ito, maganda siya at nakakaakit. Natigilan siya at biglang kumaway sa kanya. Ang babaeng iyon ang umalis kay Lin Fang, Lan Zhao. Nang makita ni Lan Zhao ang ngiti ni Duan Xinye, nagulat siya at pinilit na ngumiti. Kaagad pagkatapos, pinandilatan niya si Lin Fang. Hindi nakapagtataka na si Lin Fang ay hindi kailanman interesado sa kanya, bukod kay Meng Qing, may isa pang magandang babae sa kanyang tabi, bukod pa, siya ay isang prinsesa. Sinulyapan din ni Lin Fang ang karamihan. Ang tatlong pinakamahalagang tao ay tila dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang binata. Lahat sila ay mukhang introvert at hindi maarap. Tsaka sa harapan niya, may 7 tao. Feng Chen at ang iba pang mga sugo ni Tianfang. Lahat sila ay kumikinang sa kapangyarihan at lakas. Ang mga mapanganib na ilaw ay kumikislap sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Lin Fang. Ang 6 na sugo mula kay Tianfang ay napakalakas at walang alinlangan na may talento. Sa lahat ng grupong iyon, si Lan Zhao ang pinakamahina. Bukod, nandyan sina Yu Tianming, Wu Qing, 2 tao mula sa Yu Clan, Yu Qin at Yu Jian, nandoon din ang mataas na opisyal na si Luo Zhu na lahat ay nakaupo sa ibaba ni Lin Fang. Ang iba pang mataas na opisyal ay sina Duan Wudao, Duan Wuya at Chu Zanpang na ngayon ay patay na. Ang 8 iyon ay ang matataas na opisyal ng Zuyu. Si Yu Qin ang ika-5 mataas na opisyal, si Yu Jian ang ika-8, si Luo Zia ang ika-7 at dahil namatay si Chu Zanpang, ang ika-6 na posisyon ay walang tao. Sa ilalim ng mga opisyal, naroon din si Yun Feiyang. Kahit na palagi siyang hindi kilala, ipinakita niya ang kanyang lakas laban kay Shi Qiong. Kung si Yun Feiyang ay lumaban kay Luo Zhu, tiyak na matatalo si Luo Zhu. Ang mga makapangyarihang magsasaka ay ang mga pangunahing tauhan ng piging kaya't sila ay naiugnay sa pinakamagandang upuan. Bukod dito, mayroon ding ilang mayayaman at marangal na tao mula sa Zuyu, halimbawa si Duan Tianlang. Ngayong nandito na tayong lahat, simulan na natin ang ating handaan. Mga binibini at mga ginoo, ay toast natin ang 2 Panginoon mula sa Dragon Mountain na dumating dito, naglakbay sila ng libu-libong milya upang maabot ang Zuyu. Sabi ni Duan Wuya sa sobrang magalang na paraan habang nakataas ang isang baso ng alak. Sunod-sunod na itinaas ng lahat ang kanilang mga salamin at tumingin sa mga tao mula sa Dragon Mountain. Maging ito ay mga tao mula sa Zuyu o Tianfang, wala ni isa sa kanila ang handang saktan ng mga tao mula sa isa sa 3 imperyo. Ang aming pangalawang baso ay nakatuon sa isang kilalang tao na sumasali sa amin mula sa Tianfang. Sabi ni Duan Wuya habang itinaas ang isa pang baso bago ibinaba. Malinaw niyang pinag-uusapan si Feng Chen. Duan Wuya, mahal na prinsipe, masyado kang magalang. Sabi ni Feng Chen habang nakangiti at binaba rin ang baso niya. Kahit na ang prinsipe ng korona, ang pinakamataas sa 8 matataas na opisyal ng Zuyu, ay wala ngayon, isang karangalan pa rin para sa amin na makatagpo ng mga hindi kapani-paniwalang mga henyo. Para sa kanila ang basong ito. Sabi ni Feng Chen. Si Feng Chen ay isang prinsipe din, naiintindihan niya na kailangan niyang maging magalang at magalang kay Duan Wuya bilang kapalit.
Si Duan Wuya ay nagtaas ng baso sa kanya kaya kailangan niyang ibalik ang kilos. Ang una sa 7 sugo ni Tianfeng ay wala rin dito, ngunit malamang na siya ay nagsasanay sa kanyang paglilinang at naghahanda para sa dakilang kompetisyon ni Zuyu. Ang aking kapatid ay ganoon din. Sa araw ng dakilang kompetisyon, naruroon ang aking kapatid. Sagot ni Duan Wuya. Ang una sa 7 sugo ni Tianfeng at ang una sa 8 mataas na opisyal ng Zuyu ay tiyak na lalahok sa Great Competition ng Zuyu. Hindi na sila kailangang mapili, nakatayo na sila sa tuktok ng kani-kanilang bansa. Kung hindi lalahok ang dalawang pinakakilalang alagad ng dalawang bansang iyon, sino ang lalahok? Ano ang kasalukuyang antas ng paglilinang ni Duan Wu daw? Tanong ng isang tao sa sanding iyon. Isang binata ang nakaupo sa isa sa mga importanteng upuan. Lahat ay tumingin kay Duan Wu nang marinig nila siya, lahat sila ay gustong malaman kung gaano kalakas si Duan Wu daw. Tiningnan ni Duan Wu ang binatang iyon, ito ay isang binata mula sa Dragon Mountain Empire, sumama siya kasama ang mga ambasador na nangangahulugang ang binatang iyon ay malamang na napakalakas. Siya ay malamang na pumunta sa Zuyu, tulad ng mga mula kay Tianfeng, upang sukatin ang kanyang lakas laban sa iba pang mga potensyal na kandidato para sa kompetisyon. Hindi ako sigurado kung ano ang cultivation level ng kapatid ko. Siyempre, mas malakas siya kaysa sa akin. Sumagot si Duan Wu sa magalang na tono. Well, matansya mo ba ang lakas niya? Humigit kumulang. Tanong ulit ng tao. Mukhang interesado siya kay Duan Wu daw. Sa katunayan, sa Dragon Mountain Empire, maraming tao ang nakarinig na ng pangalan ni Duan Wu dahil bumisita na si Duan Wu sa nakaraan at nakipaglaban sa mga cultivator mula sa Dragon Mountain Empire. Sa bawat pagkakataon, nanalo siya. Ngunit ang makita si Duan Wu ay napakahirap, tanging ang mga may lakas na lumaban sa kanya ang makakatagpo sa kanya. Sasabihin ko, ikapitong Zuan Chi layer o posibleng nasa itaas. Sabi ni Duan Wu habang nakangiti na ikinakunot ng noo ng tao. Ikapitong Zuan Chi layer. Lahat ay napabuntong hininga sa pagkamangha. Ikapitong Zuan Chi layer. Kamangha-manghang iyon. Ang lakas ni Duan Wu ay, gaya ng inaasahan, nakakatakot. Ngunit nang maisip ng mga tao ang nangyari sa Xiangjiang Lake, bahagyang kinilig sila. Inatake ni Duan Wu ang Luozia sect at wala ni isa sa kanila ang nakaiwas sa kanyang pag-atake. Madali niyang pinatay ang mga taong nagagalit sa kanya. Siya ay bilang Ramord, lubhang agresibo at hindi magpapakita ng awa. Ang unang sugo ni Tianfeng ay nakalusot din sa ikapitong Zuan Chi layer. Sabi ng isang mula kay Tianfeng sa sandaling iyon na parang may sinusubukan siyang patunayan. Naniniwala ako sa iyo, hindi ito nakakagulat. Sabi ni Duan Wu habang tumatawa. Bakit subukang ikumpara ang mga taong wala ngayon? Duan Wu, dapat mong ipakilala ang taong nakaupo sa tabi mo, ang matagal na naming hinihintay. Siya ba ang pangalawang pinakamalakas na magsasaka ng Zuyu pagkatapos ni Duan Wu daw? Ang mga sugo ni Tianfeng ay nakatingin kay Lin Feng sa isang agresibong paraan. Lahat sila ay mga maharlika at napilitang hintayin si Lin Feng ng napakatagal na panahon. Higit pa rito, ang magandang babae ay nakahiga sa mga bisig ni Lin Feng, nagsiselos sila. Kaya naman, hindi nila maiwasang magalit sa kanya at makita kung saan siya ginawa. Sige, dahil interesado ka, ipapakilala ko siya. Sabi ni Duan Wu habang nakangiti at tumatawa. Siya ang manliligaw ng kapatid ko. Sinabi ito ni Duan Wu nang walang pag-aalinlangan na nagpapula sa mukha ni Duan Xinye. Ibinaba niya ang ulo niya at tinago ang ngiti niya. Napakaganda niya na ang lahat ay nabighani sa kanyang kagandahan. Lalong nagsiselos ang mga tao kay Lin Feng nang makita nila ang kanyang reaksyon. Marahil ay narinig na ninyong lahat ang tungkol sa 4 na namumukod tanging cultivator na yumanig sa buong bansa ng Zuyu 18 taon na ang nakararaan, tama ba? Tanong ni Duan Wu sa karamihan. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay bahagyang tumanggo at nagsabi. Noon, si Ren Hao, ang kamahalin at ang 3 iba pa ay hindi lamang sikat sa Zuyu. Sa Dragon Mountain Empire, sila ay lubos na sikat sa kanilang husay sa pakikipaglaban, lalo na sa kamahalin. Ang ganitong mga henyo ay lumilitaw lamang isang beses bawat daang taon. Ang ilan sa aming mga hindi kapani-paniwalang natatanging mga henyo mula sa Dragon Mountain ay mas mababa pa rin sa kanila. Si Lin Feng ay mahinahong nakikinig sa kanila. Si Duan Renhao ay nakakagulat na itinuturing din na isang makapangyarihang magsasaka sa Dragon Mountain. Ang kanyang lakas ay malamang na hindi kapani-paniwala.